Round 6 na at nasa kalagitnaan na tayo ng laban, pero tila ba nawalan ng kalamangan ang challenger nung nangyari ang accidental cut nito. Parehong boksingero ay nagpapakita ng magandang depensa sa buong round 5. Makapal na ang tension sa ring. Ang dalawang boksingero ay nasa gitna, ayaw umatras kahit konti. Nag-step in sa kaliwa ang champion sabay bato ng malakas na right hook na block ito ng challenger. Bumato ulit ng body blow si Mashiba, ngunit sa pagkakataong ito ay hinawi naman ito ng champion. Kasabay ng isang malakas na counter, Hajime no Ippo, 1470, a dangerous sign. Nagpaulan si Mashiba ng sunod-sunod na jab, pero maganda ang weaving ng champion para makailag. Gumaganti ito sa pamamagitan ng uppercut. At nang makakuha ng magandang distansya ang champion ay bumato ito ng right straight, ngunit sakto lang ang pag-iwas ng challenger. Nagkakalapitan na naman ang mga paa nila sa laban. Bumawi si Mashiba ng isa pang body blow na tumama sa champion. Ito rin ang nakasakit sa champion sa round 5. Planong magbato ng left hook ng champion pero hindi ito umabot. Nag-step back ang challenger. Hinabol siya ng champion at ginamitan ng step in. Bumato ng flicker si Mashiba pero maganda ang head movement ng champion at nakapasok ito sa ilalim. Isang malakas na right hook ang pinakawalan ng champion habang wala sa posisyon si Mashiba. Na-block ito ng challenger pero medyo malapit ito sa kanyang sugat. Nagkasabayan ang mga suntok nila pero parehong daplis lang nangyari. Sa pagkakataong ito, ang parehong boksingero ay nagpapakita ng magandang footwork at depensa. Bumato ng uppercut ang champion at sinabayan ito ng body blow ng challenger, ngunit nakaabang pala ang isang malakas na kaliwa ng champion na tumama ng solid kay Mashiba. Napahanga ang mga manonood sa ganda ng laban. Back and forth sila sa opensa at depensa, makapigil hininga. Hindi mo na alam kung sino ang lumalamang sa laban. Napakataas na ng tension sa laban. Palitan ulit ng mga suntok ang parehong boksingero sa gitna ng ring. Uppercut ni Rosario, straight ni Mashiba. At sa gitna ng laban ay nagbato rin ng right ang champion na muntik maka-headbutt sa challenger. Masyado na silang malapit sa isa't isa at nagkomento ang mga manonood na nanuuna na naman ang ulo ng champion sa pagpasok. Ngunit nirebat ito ni Takamura na ngayon ay hindi ito sadya. Malapit lang talaga sila sa isa't isa. Nangyayari talaga ang headbutt minsan sa laban. Nagsalita si Itadaki na kahit dinaan ng champion ang labanan nung mga nakaraang round sa bardagulan, ay hindi niya mapasok si Mashiba, kaya sugod paharap na lang siya, tama ba? Tama yan, sabi ni Aoki at Kimura. Mali, rebat ni Takamura. Mas masama nga yan. Nagsalita si Miyata, di ba sabi mo nagre-resonate silang dalawa? Tama ba? Ayaw pumantay ni Mashiba sa pace ng champion, kaya si Rosario naman ang napilitang tapatan ng challenger. Nagkomento si Sendo na, anong resonate? Basta si Mashiba ay alam bugbugin ang kalaban gamit ang instinct. Kung hindi maka-foul ang kalaban, di dapat matakot. Rebat ni Sawamura na nakapasok na si Rosario sa ganyang distansya. Kaya sadyain ba niya ang headbutt o hindi ay malaki na ang tsansa na magkauntugan sila. Yung last counter na binato ni Rosario, hindi ito tumama pero sakto ang timing. Ang distansyang yon ay kalakasan ng champion. Kapag hinayaan lang ni Mashiba ang ganon at susubukan lang ng susubukan ng champion ay malamang. Sa dami ng pagkakataon ay makakatama at makakatama ito. Hawak kamay pa rin sila Kumi at Ippo sa background. Buti na lang di ito nakikita ni Mashiba. Bumato ng left straight si Mashiba na saktong nyukuan ng champion. Malapit na konti na lang at tatagos ako sa kanya, wika ni Rosario. Pagkatapos ng kaliwa ang gap papuntang kanan. Kainin mo to, at dito na nagtatapos ang chapter, mga kaibigan. Tatama na ba ang counter ng champion? Abangan natin sa mga susunod na kabanata.